tagapakinig at tagapanood ng aking bagong video. Welcome na naman sa ating panibagong pagtatalakay. Ang ating itatalakay ngayon ay ang konsepto ng kabihasnan at mga katangian nito. Ito ay Module 1 sa ikalawang markahan. At ito ay naaayon sa Most Essential Learning Competencies nanggaling sa Curriculum Guide. Handa na ba kayo para sa panibago at umaatikabo na namang talakayan? Halina at simulan na natin. Manood at makinig ng maigi. Ang module na ito ay ginawa at isinulat upang mahasa ang iyong kalaman tungkol sa kung paano nabuo ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya at kung paano namumuhay ang mga sinaunang Asyano. Saklaw ng module na ito ay ang pinagmulan ng mga unang tao sa Asya at ang mga konsepto kung paano nabuo ang mga sinaunang pamayanan. Kaya pala, sa picture, masasabi natin na iba't iba ang pinanggalingan ng kabihasnan. Makikita natin sa picture na ang mga estatwa dito o mga antiques ay pawang mula sa Asya. So itong mga estatwang ito na galing sa iba't ibang mga bansa. Nangyari sa mamahaling bato. So malalaman natin yan sa mga susunod na pagtalakay. Aralin 1, konsepto ng kabihasnan at mga katangian nito. Ang kabihasnan ay nakatutulong sa pagkakakilanlan ng isang nasyon. Marahil ay maraming tanong sa isipan tungkol dito at sa mga pangyayaring nagbigay daan sa pagsibol ng kabihasnan sa Asya. Saan nagmula ang mga unang tao sa Asya? Paano sila namumuhay? Paano nabuo ang sinaunang kabihasnan sa Asya? Iyan na malalaman natin mamaya o sasagutan natin at masasagutan pagkatapos nitong diskusyon natin. So meron lang akong tanong, bakit kailangan nating matutong bumasa at sumulat? Okay, welcome sa ating diskusyon proper. Suriin natin at basahin ang dalawang tanong. Ano ang naging batayan na pinagmulan ng tao sa Asya? Paano naitatag, namuhay at umunlad ang pamayanang Asyano noong unang panahon? Pinagmulan ng mga unang tao sa Asya at daigdig. Ayon sa mga arkeologo, ang mga nahukay na fossils at artifacts sa iba't ibang bahagi ng mundo ang siyang ginamit na pangunahing ebidensya sa pag-aaral sa ebolusyon ng tao. Ang fossils ay ang anumang tumigas na labi ng mga halaman, hayop at tao. Samantalang ang artifacts ay anumang mga kasangkapang ginagamit ng tao. Ganun pa man, mayroon ding dalawang aspektong pinagbabatayan ang pinagmulan ng unang tao. Una ay ang biological at ikalawa ay ang kultural. Ayon sa ebolusyong biological, ang pagbabago sa pisikal ng tao tulad ng paglaki ng bungo at maging ang paglalakad at posisyon ng katawan ay ang siyang pangunahing ginamit na batayan sa pag-unlad. Batay naman sa ebolusyong kultural, ang mga kasangkapang ginamit ng mga sinaunang tao ay
ang pinagbatayan sa pag-unlad ng pamumuhay ng tao. Halimbawa ng fossils at artifacts. Ang kwento ng pinagmulan ng tao ay nagsimula sa teorya ng ebolusyon ng tao ng isang French naturalist na si Jean-Baptiste Lamarck noong 1809. Subalit kulang ang kanyang mga makaagham na pagpapaliwanag hanggang sa nagpalabas ng isa pang teorya sina Charles Darwin at A.R. Wallace noong 1858. Mas pinag-ibayo ni Darwin ang pagpapaliwanag sa kanyang aklat na Origin of Species noong 1859. Ayon sa teoryang ito, tila isang hagdanan ang pinagdaan ng evolusyon ng tao, kung saan ang nagsilbing pundasyon ay ang ninunong malabakulaw at ang mga modernong tao ang nasa pinakatuktok. Tinawag na hominid ang mga kabilang sa pamilyang Hominidae ng bipedal primate mammal na kinabibilangan ng pinakamodernong tao. Ang silangang bahagi ng Afrika ay pinaninirahan ng iba't ibang uri ng mga hominid. Ang mga ito ay hinati ng mga dalubhasa sa tatlong pangkat. Una ang Ardipithecus ramidus, ikalawa ang Australopithecine, at ang huli ay ang Homo. Ang Ardipithecus ramidus, ito ay hango sa wika ng Afar, Ethiopia na Ardi na nangangahulugang ground floor at ramid na ang ibig sabihin ay root. Tinatayang sila ay may taglay na katangian ng chimpanzee dahil sa ngipin at tao dahil sa pagiging bipedal. Sunod naman natin talakayan ay ang Australopithecine. So, ito ay hango sa wikang Latin na nangangahulugang southern ape. Ito ay nagtataglay ng magkaparehong katangian ng tao at pagkulaw. Sila ang sinasabing mga ninuno ng makabagong tao. Okay, katlo. Gayunpaman, ang Homo ay nagmula sa salitang Latin na nangangahulugang tao. So, ang Homo pala ay salitang Latin na ibig sabihin ay tao. Sila ay may malalaking utak at may kakayahang makalikha ng mga kagamitan. Ngayon, ang Homo naman ay nahati sa tatlong species. Ano ba itong tatlong species na ito? Ito ay ang Homo habilis or handyman, Homo erectus, upright man, at Homo sapiens, wise man. So sinabi dito, ang mga Homo erectus ay ang unang pangkat na lumabas sa kontinenteng Afrika at nagpunta sa iba't ibang kontinente kasama na ang Asya. So bakit kaya sila nagkapunta mula Afrika patungong Asya? Pinabaybay nila ito gamit ang tulay na lupa. Dahil ang mga kontinente noon ay konektado pa. Ang tawag sa kontinente ay alam nyo ba? Itawag itong Pangea or supercontinent. Dahil sa mga lindol at pagsabog ng bulkan ay unti-unting biyak ang supercontinent na ito at nagiging mga kontinente na sa kasalukuyan na hiwalay, hindi na magkasama. So ito ang larawan ng Homo habilis, Homo erectus at Homo sapiens. Ngayon, puntahan naman natin ang yugto ng pag-unlad ng pamumuhay ng mga Asyano.
Ang panahon ng bato ay ang panahon ng paglilinang ng tao na nahahati sa dalawa. Ito ay ang Paleolitiko o lumang bato at ang Neolitiko o bagong bato. Unahin natin talakayin ang panahong Paleolitiko. Sa panahong ito ay ang mga tao ay walang permanenteng tirahan. Kaya tinatawag sila na nomadiko. Ang kanilang ginawa ay nangangaso at namumulot ng pagkain. Gumagamit din sila ng kamay, hindi kagaya ng hayop. Sila ay nakapagsalita at nakatanggap ng anumang impormasyon. Mas malaki ang utak, bunga ng pagiging mas matalino sa mga hayop. Nakakalakad na ng maayos at may pisikal na katangian. Mga gamit nila ay yari sa matatalim na bato at graba. At panghuli ay gumagamit sila ng apoy. So makikita natin dito sa larawan na sila ay nakatira sa kuweba. Sila. At nakabihis na rin ng nilang pangibaba. Sunod naman nating talakayin ang panahong Neolitiko. Sa panahong ito, ang mga tao ay gumamit ng matalas, makinis at matulis na kasangkapang yari sa bato. Sila ay natutong magsaka at mag-alaga ng hayop. Sila ay namuhay sa permanenteng lugar. Naging malikhain sila gaya ng paghahabi ng tela, paggawa ng lutuan, basket, palayok at gamit sa bahay. At sila ay namuhay na magkasama na naging sanhi sa pagkabuo ng isang pamayanan, pagkakaroon ng lider at pagtatag ng organisadong pamahalaan. Punta naman tayo sa panahon ng metal. Sa panahong ito, gumamit sila ng mga bagay na yari sa metal, tanso or copper. Magawa ng mga mamahaling bagay gaya ng alahas at kagamitang pandigma. Nakaimbento ng bronze, ng halong tanso at metal na tin. Nakalikha ng mga kagamitang pansaka at kagamitang panlaban o mga armas na may matatalim na bahagi. Sa China, gumawa sila ng mga gamit na pang-alay sa mga Diyos at mga bariles na mula sa bronze. Nakadiskubre din sila ng iron o bakal. Gumagawa ng kagamitang yari sa bakal na siyang panlaban sa mababangis na hayop. Natuto silang maghabi at magpukit sa mga kahoy. Sila ay nangalakal gamit ang sistemang barter at barya. At gumagawa ng mga sasakyang pandagat para sa kanilang kalakalan. Okay, ngayon puntahan natin ang konsepto ng kabiasnan at sibilisasyon. Nang dumating ang mga sinaunang tao mula sa kontinenteng Africa sa Asya, ay nabuo ang mga uri ng pamayanan na kalaunan ay tinatawag na sibilisasyon. Ang salitang ito ay nanggaling sa salitang Latin na civitas, na ang ibig sabihin ay syudad, at civilis na nangangahulugan namang ng mga mamamayan. Kung gayon, ang sibilisasyon ay ang masalimuot na pamumuhay sa lungsod. Kung ngayon, ang sibilisasyon ay ang masalimuot na pamumuhay sa lungsod. Sa kabilang banda, ang kabiasnan naman ay isang terminolohiya ng mga Pilipino sa higit na mataas na antas ng pamumuhay. Patay ito sa salitang ugat na bihasa na ang kahulugan ay eksperto o magaling. Kung gayon, ang kabiasnan ay pamumuhay na nakagawian
at pinipino ng maraming pangkat ng tao. Sakop nito ang mga pamumuhay batay sa lungsod at maging hindi batay sa lungsod. Maliban sa pamumuhay, kasama rito ang wika, kaugalian, paniniwala at sining. May batayang salik sa pagkakaroon ng kabihasnan. Ito ay ang pagkakaroon ng organisado at sentralisadong pamahalaan, masalimuot na relihiyon, espesyalisyon na gawaing pang-ekonomiya at uring panlipunan, mataas na antas ng kaalaman sa teknolohiya, sining at arkitektura, at sistema ng pagsusulat. Saan nabuo ang mga unang kabihasnan? Ang mga unang panirahan sa daigdig at maging sa Asya ay nagsimula sa mga mataas na lambak na nasa tabi ng pinagmumulan ng mga anyong tubig gaya ng ilog. Ilan sa mga unang lungsod-estado na nabuo sa Sumer o Mesopotamia na Iraq sa kasalukuyan ay ang Uruk, Catalhuyuk, Jericho, Ur, Lagash at Umma. Balikan natin ang paggat ng ating module. Konsepto ng kabihasnan at mga katangian nito. So ano ba yung ibig sabihin ng konsepto? Ang ibig sabihin ng konsepto ay ideya o pinagmulan o anong ibig sabihin ng kabihasnan. Nalalaman natin na ang kabihasnan ay isang terminolohiya ng mga Pilipino sa higit na mataas na antas ng pamumuhay. Galing ang salitang ito sa biyasa, na ibig sabihin ay eksperto o magaling. Sa madaling salita, ang kabihasnan ay pamumuhay na nakagawian at pinipino ng maraming pangkat ng tao, mapapilipino ka man o ibang lahi. So sakop nito ang pamumuhay batay sa lungsod at maging hindi batay sa lungsod. So ibig sabihin, ang kanilang pamumuhay ay binatay sa kanilang nalalaman o maaaring galing sa impluensya sa labas. Maliban sa pamumuhay, kasama din dito ang wika, kaugalian, paniniwala at sining. So yan ang mga katangian ng kabihasnan. At dyan nagtatapos ang ating isa na namang magkabuluhang pagtatalakay tungkol sa konsepto ng kabihasnan at mga katangian nito. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Naway may napupulot kayong aral sa araw na ito. At may dagdag kaalaman na naman akong naibahagi sa inyo. Hanggang sa susunod, maraming salamat po. Ito po ang inyong guro, inyong lingkod, si Sir Rene Mulet, nagsasabing mas lamang ang may alam. Maraming salamat po sa pagsubaybay. See you in the next episode. Bye-bye.